Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang live traffic situation dyan sa may EDSA Estrella. So bandang Makati itong ating napapanood ngayon. Unahin natin itong nasa left side, yung halos hindi gumagalaw ang traffic ngayon. Yan yung northbound lane ng EDSA. So yan yung mga galing ng Pasay, galing ng Makati, papasok yan ng Mandaluyong at Quezon City area. Talaga mabigat ang daloy ng trapiko dyan sa mga oras na ito dahil rush hour ngayon. Samantala, tingnan naman natin doon sa may right side ng inyong mga screens, mabagal din ang daloy ng trapiko. Yan naman yung mga galing ng Quezon City, galing ng Mandaluyong, papasok ng Makati at papuntang Pasay. So, north at southbound din ngayon ng EDSA dyan sa may Makati area ay mabigat ang daloy ng trapiko. May 9, Biyernes, 3 araw na lang, eleksyon na. Ihanda na ang listahan para hindi malito sa mga pangalan ng inyong mga iboboto. Dito sa Arangkada, diretsahan tayo at walang paligoy-ligoy. Kasama nyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Sa kalsada, sa komento at sa pulso ng bayan, bawat issue dadaanan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Dating Cardinal Robert Prevost o Pope Leo XIV itinalaga bilang bagong pinuno ng Simbahang Katolika. 5 buwang gulang na sanggol, patay ng matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay. Bistado ang modus ng isang peking dentista na nag-aalok ng bagsak presyong serbisyo ang kanyang klinik sa isang motel. Huling bugso ng kampanya, surveys at iba pang paghahanda para sa eleksyon sa Lunes, tuloy-tuloy ang pag-arangkada. At Phil-Am singer Jessica Sanchez sasabak ulit sa kompetisyon sa Season 20 ng America's Got Talent. Patay ang isang sanggol sa landslide sa Davao City. Ligtas naman ang kanyang lola na nagtamo ng mga galo sa katawan. May report si Ryan Paraboles. Tulong-tulong at nagmamadaling maghukay ang mga residenteng yan sa isang bahay na natabunan ng lupa sa Sitio Mundo Hill sa Davao City kahapon ng umaga. Hanggang sa gumamit na ng backhoe para sagipin ang maglolang natabunan ng lupa. Patay na nang makuha ang 5 buwang sanggol. Ayon sa nakaligtas na lola, nagpapatulog siya sa duyan ng nasawing apo nang mangyari ang pagguho. Ligtas naman na nakatakbo ang kanyang asawa at isa pang apo. Bago ang pagguho, ilang ulit na raw na pinalilikas ang mga residente roon. Itinuturing kasing landslide prone area ang lugar. At dahil sa 3 sunod-sunod na araw ng pag-ulan, lumambot ang lupa at tuluyang gumuho. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Bistado ang isang peking dentista sa Cotabato City. Ang kanyang modus, mag-alok ng bagsak presyong serbisyo pero gagawin yan sa isang motel. Narito ang report ni Kath Kahukom. Sir, hindi nasakit ka na? Ang maliit na kwartong ito sa isang motel ang nagsilbing klinika ng lalaking yan sa Cotabato City. Sa halip na sa dental chair, nakahiga sa kama ang kanyang pasyenteng titignan. Pero wala siyang kamalay-malay na ang nagpapalinis sa kanya ng ngipin, isa pa lang pulis. Ilang saglit pa, pumasok na ang iba pang tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group at inaresto ang dentistang peke pala. Ayon sa mga otoridad, marami na raw nagugoyo ang sospek. Dahil sa halagang 1,000 piso lang, may dental braces ka na at may free cleaning ka pa. Pero ang hindi nila alam, estudyante lang ito at walang lisensya. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Philippine Dental Act na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita.
Nasabat ng Bureau of Immigration ang 31 dayuhan sa isang raid sa Makati na hinihinalaang sangkot sa online scam operations. Isinagawa ang operasyon sa isang gusali sa Ayala Avenue kung saan natuklasang ginagamit umano ang computer workstations para manloko online. Kabilang sa mga naaresto ang 24 na Chinese, 2 Taiwanese, 3 Malaysian at 2 mula sa Myanmar. Lahat lumabag sa kondisyon ng kanilang pananatili sa bansa. Ayon sa BI, nagpapanggap pa ang kumpanya na insurance firm para maitago ang iligal na operasyon. Tiniyak ng ahensya na hindi magiging pugad ng transnational cybercrime ang Pilipinas. Umaabot sa 3.6 million pesos na ang halaga ng marijuana ang nakumpiska sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Authority sa Benguet. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR News Baguio correspondent Emil Peredo. Nakabalot pa sa packaging tape ang 30 piraso ng pinatuyong dahon ng marijuana na ibinenta ng 4 na mga suspect sa isang ahente ng PIDEA na nagpanggap na buyer sa Barangay Batag, La Trinidad, Benguet. Tinatayang umaabot sa 3.6 million pesos ang halaga ng marijuana. Ayon kay PIDEA Car Regional Director Derek Carion, 2 sa mga lalaking nahuli ay mula sa Santol, La Union habang ang 2 naman ay mula sa Tublay, Benguet. Mahaharap ang 4 na sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drug Acts of 2002. Emil Peredo, umaarangkada sa pagbabalita. Hinamon na magpa-drug test ng isang vice mayoral candidate ng Davao City ang kanyang katunggali sa parehong posisyon na si incumbent Mayor Sebastian Duterte. Ayon sa kandidato, nais lamang nitong matiyak sa publiko na walang public official ang gumagamit ng illegal na droga. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Sumailalim sa urine at hair follicle test si dating Vice Mayor at ngayon Vice Mayoral candidate ng Davao City na si Bernie Alag upang patunayan na hindi siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Hinikayat din ito ang iba pang opisyal na sumailalim sa drug test, lalo't mahigpit ang kampanya ng lungsod laban sa illegal na droga. Kung ginawa nating requirements sa mga driver natin, bus driver, taxi driver, jeepney driver yung drug test, I think mas maganda yung ating mga public officials. We are now driving a city, a local government. Hinamon din ni Alag ang kanyang katunggali sa parehong posisyon na si incumbent Mayor Sebastian Duterte na magpa-drug test din para matiyak sa mga botante na hindi sila sangkot sa illegal na gawain. Noong nakaraang taon, 37 empleyado ng Davao City Government ang nagpositibo sa illegal na droga na humantong sa pagkatanggal nila sa tungkulin. I hope na magpa-drug test po siya, no? Para may peace of mind ang buong Davaoenyo. Kasi this is not for us, this is for the voters, para sigurado sila na hindi tayo wala tayong drug use, hindi tayo drug user. Wala pang tugon si Mayor Baste Duterte kaugnay sa hamon ni Alag. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Isinumite na ng prosecutor ng International Criminal Court ang ikalawang batch ng ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng kasong Crimes Against Humanity dahil sa madugong drug war. Sa dokumentong may petsang May 5 na isinumite ni ICC Prosecutor Karim Khan sa ICC Pre-Trial Chamber noong April 30, 139 ng mga bagong ebidensya ang nakapaloob sa 4 na disclosure packages. Nauna na nilang naisumite ang first batch ng mga ebidensya laban kay Duterte noong Marso. Bigo sina Duterte Youth Chair Ronald Cardema at ang kanyang misis na si Marie na maisampa ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dumiretso sila sa Kamara nitong Huwebes pero wala raw ang Secretary General para tumanggap ng reklamo. Nakapost din sa pinto ng opisina ang strategic planning ng SecGen mula ika-6 hanggang ika-8 ng Mayo. Ayon kay Cardema, labag daw ito sa patakaran. Dapat tanggapin ng opisina kahit wala ang opisyal. Inirereklamo nilang umano'y paglabag sa saligang batas
at pagtataksil sa tiwala ng bayan ng Pangulo matapos umanong pahintulutan ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa utos ng ICC. Umalma ang ilang mambabatas sa planong paghahain ng impeachment complaint ng Duterte Youth Party List laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, nakakapagduda ang timing nito lalo na't sa Lunes na ang halalan. Tinawag namang desperadong diversionary tactic ng Makabayan Bloc ang naging hakbang ng partido laban sa Pangulo. Sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na malinaw na gusto lamang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, halatang political maneuver ito para sa eleksyon at hindi tunay na pagtatanggol sa interes ng mamamayan. Pumalag ang palasyo sa tangkang impeachment complaint ni na Ronald Cardema at ang kanyang asawang si Marie laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Giit ng Malacanang walang basehan at isa lamang umano itong pampagulo sa gitna ng mga lehitimong issue tulad ng prime water. Narito ang ulat ni Angela Babad. Pag-iimbestiga, particularly sa prime water. Sa isang press briefing sa Malacanang, binasag na ng Presidential Communications Office ang katahimikan kaugnay sa impeachment complaint na sinubukang ihain ng mag-asawang Ronald at Mocha Cardema laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, legal, malinaw at walang bahid ang mga hakbang ng Pangulo, partikular ang direktiba nitong imbestigahan ang mga reklamo laban sa Villar-owned prime water. Giit ng palasyo, hindi ito pamumulitika kundi pagtugon sa hinaing ng mamamayan. Karapatan po nila kung nais po nila magsampa, pero iniulit po natin, ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. Sa gitna ng panawagan ng bayan muna na iresinda mga kontrata ng prime water sa mahigit 130 local water districts, iginiit ni Castro na patuloy na susunod sa due process ang administrasyon. Sa ginagawa po ng Pangulo patungkol po sa pag-iimbestiga, particularly sa prime water, yan po ay ating wini-welcome dahil ibig pong sabihin, ang aksyon pong ginawa ng Pangulo ay hindi lamang po pamumulitika. Tandaan po natin, ang estimated po na sinasabi na apektuhan po ng hindi magandang serbisyo ng prime water ay umaabot na po sa 16 million. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Mainit ang panawagan mula sa kabataan, disqualify Duterte Youth. Naghain ng reklamo sa COMELEC ang mga student leaders mula sa UP, PUP at iba't ibang youth groups kasama ang mga abogado ng National Union of People's Lawyers. Ang sentro ng issue, di umano'y red tagging ni Duterte Youth Chair Ronald Cardema na posibleng maglagay sa panganib sa buhay at kalayaan ng mga kabataan ngayong eleksyon. At kasama natin ngayon si UP Student Regent Francesca Duran para linawin ang panig ng kabataan. Francesca, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po sa lahat. Okay, Francesca, pwede mo bang ipaliwanag yung reklamo na inyong isinampa? Ang primaryang basis po talaga ng aming complaint laban sa Duterte Youth ay yung red tagging na talamak po nilang ginagawa openly sa social media. And na-identify na ito ng COMELEC bilang isang election offense. So, clear po yung pinanghuhugutan ng aming complaint and petition to disqualify na ang Duterte Youth. Ma'am, yung ganito, yung red tagging na ginagawa, gaano kadelikado ito para sa mga estudyante na nalalagay sa red tagging? Yes po. Actually, sinabi na po ng Supreme Court na ang red tagging ay threat to life, liberty, and security. And hindi na po bago ito sa mga scholar ng bayan, sa amin po sa UP and even PUP and other students, ay madami po sa amin na huhusgahan, nalalagay sa alinlangan, na naaatake dahil lang may suot na lanyard ng UP, tinutroll online sa mga posts na nag-express lang po kami ng aming stand sa iba't ibang mga issue. So definitely, nag-a-agree po tayo na banta talaga sa seguridad and kalayaan na mag-express ng mga kabataan, ng mga estudyante ang panre-red tag po. Francesca, linawin ko lang, yung sinampan yung reklamo ay kailan yung sinampa? Kanina lang yan? Or Yesterday po ng umaga. At naniniwala ba kayo na magiging fair partner ang COMELEC sa magiging desisyon nila
Naniniwala ba kayo na magiging fair ang COMELEC? Kasi may mga issue nga na nagsasabi na medyo matagal daw yung naging desisyon sa naunang disqualification case ng Duterte Youth. Yes po, actually, if si Attorney Sia nga po ay na-disqualify sa isang bastos na salita niya, no, ito pong red tagging ng Duterte Youth, very prevalent. And actually, 7 instances po online. Throughout the campaign period pa lang, yung na-compile na po namin. So there is more than enough reason po talaga to disqualify them. So if ito po ay hindi matugunan kaagad ng Commission on Election, it's telling kung ano bang pagkiling nila and kung paano ba nila hinahayaan yung ganitong mga sentimiento ng mga tumatakbo sa eleksyon. Francesca, curious lang ako, ano ba yung kinakatawan ng Duterte Youth? Yung mga kabataan ba talaga? Kasi yung mga student leaders, hindi naman, yung mga kumakatawan dyan, hindi naman mga bata. Hindi katulad ng kabataan, sila Raul Manuel. Nakita ko ba mga bata, tsaka nagpapalitan sila. Pero Baka baby face lang. Yung Duterte Youth, 2016, Duterte Youth na sila nung kinakausap na interview ko sila eh. Actually, magandang tanong nga po yun kasi ako po bilang kabataan, parang hindi ko naman po nakita na nag-push nga po sila ng mga batas para sa interest nga po ng mga kabataan, lalo na po sa mga concerns sa kinakaharap namin. Parang very telling po sa pangalan pa lang mismo nung party list, ay they are there to defend a certain family, a certain parang group sa gobyerno natin ngayon. Nandyan lang sila para depensahan yung pamilyang mga Duterte. So, ang questionable nga po if youth representative po ba talaga sila sa Congress. At ngayong ilang araw na lang ay halalan na, no, Francesca? Baka may mensahe ka mula dyan sa inyo, being the UP Student Regent, no, sa mga kapwa nyo kabataan at botanteng Pilipino. Ayan, so ngayon nga po napapalapit na ang midterm elections ay mahigit 60% actually po ng mga botante ay mga Gen Zs and Millennials. So decisive factor po talaga tayo sa darating na eleksyon. So hinihimo ko po yung mga kapwa kong kabataan na maging critical tayo at siyasatin talaga natin kung sinong mga kandidato yung nakikita nating magpupush po ng interest talaga natin. Dahil kung sama-sama tayo at magkakaisa tayo mga kabataan, ay kaya nating magpanalo ng mga leader na tunay na progressive and na mag-shape ng isang future na mas mabuti na mamanahin natin. So, ika nga tayo ang pag-asa ng bayan. So, I hope let us embody that on May 12. Okay, maraming salamat sa inyong oras na binigay dito sa Thank you Arangkada po. Balita. UP Student Regent Francesca Duran. Mabuhay ka at mag-ingat, ma'am. Thank you po. Ingat din po kayo. Batay sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research, bumaba ang bilang ng mga pamilyang nagsasabing sila ay mahirap, pati na rin ang mga nagugutom. Pero ang tanong, ramdam ba ito sa kabuuang lagay ng mga Pilipino? Ang ulat mula kay Ryan Paraboles. Ayon sa April 2025 TNM survey, 42% ng mga pamilyang Pilipino ang nagsabing sila ay mahirap, katumbas ng tinatayang 11.1 milyong pamilya. Mas mababa ito ng 8 puntos mula sa 50% o 13.2 milyong pamilya noong Nobyembre 2024. Ibig sabihin, may 2.1 milyong pamilya ang hindi na itinuturing ang sarili nilang mahirap. Samantala, mas malaki pa ang ibinaba ng tinatawag na food poverty o mga pamilyang walang sapat na pagkain. Mula 49% noong nakaraang taon, bumaba ito sa 35% ngayong Abril. Katumbas ng 3.7 milyong pamilyang mas nakakakain na raw ng sapat. Sa usapin naman ng gutom, nananatiling halos pareho ang datos. 13% o 3.4 milyong pamilya pa rin ang nagsasabing sila ay nagugutom. Bahagyang bumaba mula 16% noong Nobyembre 2024. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Hindi niya kung dati ang problema natin ay kung anong ulam. Pero ngayon nga ang tanong ay, may ulam ba? Tama ka dyan, Jack. Bumababa man daw ang gutom sa survey, pero pag tininang mo ang presyo ng bigas at gulay, medyo mataas pa rin at hindi pa rin nare-regulate ang mga bilihin. Kaya nga ang tanong natin sa masasabi ngayong gabi,
Ano pa ang dapat gawin ng pamahalaan para masigurong may pagkain sa hapagkainan? Tamang tanong, Jack, kasi sa totoo lang, pag walang laman ang kaldero, wala ring peace of mind ang pamilya. Kaya ikaw, ano ang masasabi mo? Siguro bigyan pa ng oportunidad ng mga Pilipino na magkaroon ng trabaho. Pag binigyan mo ng trabaho ang Pilipino, masisipag yan eh. Magtatrabaho talaga yan para may pangkain sa pang-araw-araw. Dapat mag-isip ang gobyerno ng paraan para dagdagan ang sahod ng mga tatrabaho sa Pilipinas, mga mamamayan, para ng pagkain araw-araw. Suportahan ang mga taong naghihirap, babaan ng mga benta, bilihin, taasan ang sweldo. Yung magsasaka dapat suportahan ng administrasyon. Para sa ganun, ganado silang magtanim para makakain yung tao. Dapat ibaba yung mga presyo ng bilihin natin at saka dapat yung mga pinangako ng gobyerno na ibaba yung mga presyo. Tataasan yung sweldo ng mga minimum wage kasi masyadong mababa eh. Mas mahal pang bilihin kaysa sweldo. Ako, Nini, alam mo, napaka-importante nung election na itong mangyayari. No? Lalo na, para masagot yung mga tanong yung pagkain sa hapag, yung ganun, yung problema sa mga basic goods, yung mga presyo, di ba? Oo, of course. Kaya kailangan talagang pag-isipan natin kung sino mga iboboto, hindi yung mga sumasayaw nga, kumakanta. Yung masusolve yung problema mo ng ulam sa hapagkainan mo, di ba? Hindi base sa popularidad. Tingnan po natin yung kanilang mga plataforma at kung anong nagawa na in the past. Lumang cliche na, pero sabi nga yung may plataforma, hindi yung puro forma lang. Habemus Papam, we have a Pope sa wikang Ingles. Naihalal na ang bagong leader ng simbahang Katolika. At sa unang pagkakataon, isang kardinal mula sa Amerika ang napili. Kilalanin natin ang bagong Santo Papa sa report ni Angela Babad. Isang bagong yugto ang nagsimula para sa higit 1 bilyong Katoliko sa buong mundo. Kasunod ng opisyal na pagkakatalaga kay Pope Leo XIV, dating Cardinal Robert Prevost ng Amerika, bilang bagong pinuno ng simbahang Katolika matapos ang ikalawang araw ng conclave sa Vatican. 3 malinaw na pahiwatig ang ibinigay ni Pope Leo XIV sa kanyang unang pagharap sa publiko mula sa St. Peter's Basilica. Una, ang kanyang pangalan. Pinili niya ang pangalang Leo bilang pagbibigay-pugay kay Leo XIII, ang papa na kilala sa kanyang paninindigan para sa karapatan ng mga manggagawa. Isang malinaw na mensahe na ang bagong Santo Papa ay may puso para sa social justice. Pangalawa, ang kanyang mensahe ng kapayapaan. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Inulit niya ang panawagan ni Pope Francis laban sa kaguluhan sa Ukraine, Middle East at iba pang bahagi ng mundo. At pangatlo, ang kanyang kasuotan. Kung si Pope Francis ay tumanggi sa makukulay na kasuotan ng papacy, si Pope Leo ay pumili ng tradisyonal na pulang cape sa kanyang unang pagharap. Isang pahiwatig ng respeto sa tradisyon, ngunit may sariling landas. Bago nagtapos, ginamit niya ang mismong basbas na iniwan ni Pope Francis. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Namumuro ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na Martes. Batay sa 4 na araw na monitoring, 30 hanggang 75 cents ang posibleng ibaba sa presyo ng bawat litro ng gasolina, 1 peso and 35 centavos naman sa diesel, 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 45 centavos naman dyan sa kerosene. Sinasabing bunsod ito ng desisyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries or OPEC na magdagdag ng produksyon at sa kawalan ng katiyakan sa magiging resulta sa trade talks ng Amerika at China. Sa aming pagpabalik, labanan para sa pinakamataas na posisyon ngayong midterm elections, puspusan. Bakit nga ba 12 lang ang mga kandidato sa pagka-senador ang pagpipilian? Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
Tiniyak ni Speaker Martin Romualdez ang solidong suporta ng mahigit 3 milyong botante mula sa Eastern Visayas para sa buong alyansa senatorial slate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Region 8 Unity Rally na pinangunahan ng Tingog Party List at Lakas CMD, sinabi ni Romualdez na all out ang suporta ng rehiyon para sa 11 kandidato ng alyansa, kabilang sina Erwin Tulfo, Benhur Abalos, Camille Villar, Abi Binay, Bong Revilla, Francis Tolentino, Pia Cayetano, Lito Lapid, Ping Lacson, Manny Pacquiao at Tito Soto. Aniya, layunin nilang maihatid ang straight win ng buong slate sa rehiyon bilang tugon sa tiwalang ibinibigay ng Pangulo na aniyay hindi lang Ilocano kundi kalahating waray din. Dinaluhan ng libu-libong supporters, opisyal at community leaders ang rally sa Tacloban City, patunay ng lumalawak na lakas ng alyansa sa Visayas. Sa Region 3, hindi lang mainit ang halalan, mahigpit din ang seguridad. Isang election simulation ang isinagawa ng Police Regional Office 3 para matiyak na handa ang buong rehiyon sa anumang aberya sa araw ng botohan. At live mula sa Pampanga, naroon si Gracie Rutao para sa detalye. Gracie, ano ang paghahanda na ginagawa dyan ngayon? Jack, mula sa logistics hanggang sa seguridad, pinatunayan ngayong araw ng mga otoridad dito sa Central Luzon na handang-handa na sila para sa halalan sa Lunes. Agad na kumilos ang pulisya mula sa city headquarters matapos matanggap ang tawag. Nagpadala ng mga tropa sa lokasyon bilang tugon sa ulat ng vote buying. Makikita rin sa election deployment map ng Police Regional Office 3 ang mabilis na paggalaw ng kanilang mobile units. Sa loob lang ng mahigit 2 minuto, nakarating sa lugar ang mga tauhan. Bagamat walang nahuli, bahagi lamang ito ng simulation exercise ng PNP upang matiyak ang kahandaan ng pulisya habang papalapit ang eleksyon. Ipinakita rin ni Police Brigadier General Jean Fajardo ang bagong Regional Media Action Center na magsisilbing command center para sa halalan sa gitnang Luzon. Sa isinagawang press conference, tinalakay ang pagpapatupad ng liquor ban, pagbili ng boto at mga insidente ng harassment. Target ng PRO3, zero violence ngayong eleksyon. Ma'am, 2 po ma'am sa Aurora, 1 po sa Bataan, 2 po sa Bulacan, 8 po sa Nueva Ecija, 3 po sa Pampanga. Aabot na sa 16 ang election areas of concern sa Region 3. Lahat nasa yellow category. May 9 na istasyon ang nakakalat sa mga lalawigan at lungsod ng rehiyon para sa 24/7 na monitoring. Meron po tayong 24 hours na naka-duty po na 3 po. Isa pong non-commissioned officer, isa pong senior officer at saka isa pong junior officer. Kinumpirma rin ng PRO3 na wala nang binabantayang private armed group sa Nueva Ecija pero may isang criminal gang na patuloy na minomonitor sa Bulacan. Para naman sa COMELEC, kumpleto na ang preparasyon. Target nilang masigurong payapa at mabilis ang botohan sa Lunes. Lahat ng ating mga ACMs have undergone final testing and sealing. We are ready. We are just waiting for the pagbubukas ng May 12 national and local elections natin. Jack, ayon sa COMELEC at kay General Fajardo na kasama natin ngayon, mahigit na 12,000 na pulis ang ipapakalat para magbantay sa halos 10,000 polling precincts para sa 7.7 milyong botante sa Central Luzon. Jack? Yes, Gracie, no, total kasama mo na si General Fajardo, no. Tanungin ko na rin yung pangkalahatan sa kanya. Yes, nakita natin handa yung Region 3, pero yung buong PNP, ma'am, kamusta yung paghahanda natin para sa election sa Monday po? Yes, ma'am. Ang tanong nila sa studio, ma'am, kamusta po para sa Region 3 ang pangkalahatang paghahanda ng PNP para sa election natin para sa darating na Lunes? Yes, ma'am. Nationwide ay handang-handa na po ang inyong Philippine National Police. Sa katunayan, ma'am, ang ginagawa na lang natin ngayon, ma'am, ay ina-assess at ina-evaluate na po natin yung operational readiness ng ating mga kapulisan nationwide po. Yes po. Yes, Gracie, no, parelay lang kay General, no, kasi dun sa Region 3, from 14 naging 16 yung pagkumbaga binabanta areas of concern. Sa buong Pilipinas ba tumaas din generally? Ang tanong po ni Sir Jack ay kung tumaas nga po yung mga areas of concern natin dito sa Region 3 from 14 to 16, tumaas din po ba sa buong bansa? Bumaba po, ma'am, mula po doon sa initial po na 403 noong January po. Ngayon po sa nationwide po ay nasa 370 po.
Okay, sige. Naku, maraming salamat General Fardo and Gracie. Maraming salamat din sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Salamat. Maraming Ingat kayo. salamat. Ngayong darating na midterm elections, Senador ang pinakamataas na posisyon na pupunuan nating mga botante. Sa 24 na senador, meron tayo ngayong 12 sa kanila ang maiiwan. Narito ang report ni Jackie Manabat. Sang-ayon sa konstitusyon, 12 senador ang ihahalal ng taong bayan kada 3 taon. Nagsimula yan noong 1992. Ayon sa Section 2, Article 18 ng 1987 Constitution, sa 24 na senador na iboboto ng taong yun, ang top 12 ay magkakaroon ng termino ng 6 na taon o hanggang 1998. Yung natitirang 12 ay mananatili lang sa pwesto ng 3 taon o hanggang 1995. Mula 1995 elections, 12 senador na lang ang ihahalal kada eleksyon. Bawat mananalo ay may terminong 6 na taon. Ito ay para umano kada pagpapalit ng Kongreso ay hindi tuluyang nadidissolve ang Senado, hindi gaya ng sa Kamara. Importante raw kasing may maiiwan na experienced member ng Senado para turuan ng mga bagong miyembro tungkol sa kanilang mga responsibilidad. Kada senador, maaari lang maihalal ng 2 sunod na termino. Sa kasalukuyang komposisyon ng Senado ngayong 19th Congress, mananatili sa pwesto sina Robin Padilla, Loren Legarda, Raffy Tulfo, Win Gatchalian, Cheese Escudero, Mark Villar, Alan Cayetano, Mig Zubiri, Joel Villanueva, JV Ejercito, Risa Ontiveros at Jinggoy Estrada. Re-electionist naman sina Senador Francis Tolentino, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Bongo, Lito Lapid, Amy Marcos at Bong Revilla. Samantala, graduate naman na o nakadalawang sunod na termino na sina Coco Pimentel, Nancy Binay, Grace Poe at Cynthia Villar. Sa 4 na ito, tanging si Grace Poe lang ang hindi kandidato ngayong 2025 elections. Si Pimentel ay tatakbo bilang congressman ng unang distrito ng Marikina. Sa Las Piñas naman tatakbo bilang congresswoman si Villar, habang pagka-mayor naman ng Makati ang punteriya ni Binay. Kasama sana sa mga graduating senator si Sonny Angara, pero nauna na siyang inappoint bilang kalihim ng Department of Education noong nakaraang taon. Jackie Manabat, umaarangkada sa pagbabalita. Ilang araw na lang bago ang halalan at mukhang lumilinaw na kung sino ang namamayagpag ngayong darating na eleksyon. Sa huling pre-election survey ng Okta, umangat palalo ang mga kandidato ng administrasyong Alyansa para sa Bagong Pilipinas. May report si Angela Babad. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Pasok sa winning circle ang Alyansa Senatorial slate base sa final survey ng Okta Research mula April 20 hanggang 24. ACT-CIS Representative Erwin Tulfo nangunguna pa rin habang sunod-sunod ang mga kilalang alyansa bets gaya ni Vicente Tito Soto III, Pia Cayetano, Bong Revilla, Abby Binay, Lito Lapid at Ping Lacson. Kasama rin sa top tier sina Camille Villar, Manny Pacquiao at Benhur Abalos. Habang si Francis Tolentino, bagamat nasa labas ng top 12 ay nakapwesto pa rin sa labanan. Ayon kay Representative Toby Tiangco ng Navotas, resibo ito ng kumpiyansa ng publiko sa plataporma ng alyansa, pagkakaisa, track record at tunay na reforma. Sa party list race, Tingog ang nangunguna. Posibleng makakuha ng hanggang 3 seats sa Kongreso. Kasunod dito ang Ako Bicol, Agimat at ACT-CIS, lahat kakampi ng administrasyon. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Kwentong kandidato, paulit-ulit na lang ba? Eleksyon na naman, may mga pangakong kahit balutin mo pa ng gift wrapper, hindi ka na mapapawaw. Kaya ngayon, ikaw ang botante. Ang tanong, anong 3 pangako ng kandidato ang ayaw mo nang marinig ulit? Yung tipong sa dami ng beses na narinig mo na, pati barangay tanod, memorize na. Parinig nga.
Yung tutulungan po yung mga mahihirap na makaahon sa hirap. Yung mga walang trabaho, bibigyan ng trabaho. Mga walang bahay, bibigyan ng bahay. Pagbibigay ng trabaho, maraming mga nagtatapos ng pag-aaral pero wala namang makuha ng trabaho. Pangalawa, pangkalusugan. Yung mga ospital natin, kulang sa pasilidad. Yung ibababa yung bigas, tsaka pangalawa yung mura bilihin, yung ibababa ang pamasahe. Sabi, trabaho, bibigyan ng trabaho ang Pilipino. Pag nag-apply ka naman sa trabaho, kung anong school, graduate ka ba? Tapos pangalawa, sabi, bababa ang bilihin. Tapos sabihin, rollback, bumaba. Hindi naman binababa yung pamasahe. Walang kinikilingan, yung pantay-pantay yung trato. Ngayon, kapag mag-a-apply ka sa gobyerno, may palakasan system. Yung mas qualified na aplikante, mas pinipili yung mas malapit sa may katungkulan. Habang nalalapit ang halalan, mas lalong nagiging kapanapanabik ang takbo ng senatorial at party list race. At para himayin ang mga trends at galaw ng mga kandidato base sa kanilang pinakabagong pre-election survey, makasama natin mula sa Okta Research si Dr. Guido David. Magandang gabi, sir. Welcome ulit sa Arangkada Balita po. Thank you so much. Magandang gabi, Jack and Nina. And sa mga viewers and listeners natin na nanonood sa ating programa sa Arangkada. Okay, Professor, sa mga nakikita namin sa mga survey po ninyo at pati ng ibang survey groups, mukhang solid ang alyansa sa mga survey. Pero bakit sa tingin nyo po ang kumakabig sa kanila, kumakabig ang mas malaking boto? Is it the unity, campaign machinery, o meron ba talagang appeal yung bagong Pilipinas na tag nila? I think it's a combination of all. And I want to preface na although do sa direct na Magic 12 natin ay may 8 tayo na alyansa na pasok sa Magic 12, all 11 candidates ng alyansa ay may realistic chance to win kahit hindi yung mga pasok sa Magic 12. Bakit? Kasi dikitan yung laban eh. Mahirap nga ma-predict yung magiging result kasi from number 9 or number 10 to 20, ang pagitan nila parang mga 1%, 2%. So parang within 6% difference from number 20 to number 10. So di kita niyan. Kumbaga sa karera, magkakadikit-dikit yung mga nila, yung mga position nila. Anong ibig sabihin nito? Yung margin of error kasi ng survey namin, mga 3%. So ibig sabihin, yung 6% din, margin of error. So pwedeng makapasok lahat. So bakit pwede sila makapasok? Well, for one thing, yung mga ibang kandidato sa alyansa, meron na silang track record of government service. And sa iba naming tinanong sa survey, hindi ito, pero another probe, tinanong namin ano yung mga election-related issues na pinaka-importante sa kanila. And number 1 is economy. I think narinig din natin sa excerpts na yung trabaho, yung inflation, prices of basic goods. Although, to be fair, nung napakinggan ko yung or na-check ko yung yung forecast ng ating Bangko Sentral, yung inflation natin is going to go down to 1.3% lang. It's a very healthy inflation rate. 2% ngayong parang normal na inflation rate. So kumbaga, yung presyo ng bilihin medyo nagsa-stabilize na. Hindi na tulad dati. Mataas pa ba yung presyo ng bilihin? Hindi naman ibig sabihin bumaba ba yung presyo. Pero yung gasoline prices, diba, nakikita natin na nagsa-stabilize. Baka bumaba na to less than 50. So yung election issues, primarily inflation and yung economy. Secondary, yung public health. Isa yan sa mga election issues na binibigyan ng importansya ng ating mga botante. And also, law and order and crime, yan din yung mga ibang issues na binibigyan nila ng halaga. And education. Bali, sir, basically sa pagkakapaliwanag mo is hindi yung last 2 slots ang pinaglalabanan. Sobrang tikit-tikit. Mula 9 hanggang 12 ang pinaglalabanan. Possibly kahit number 8. Pero sa ngayon, mas dikit-dikit yung number 11, 12 hanggang sa pababa. Yung number 10, hindi ko naman sinasabing safe. Siguro I can count mga 6 names
Ayoko mag-guarantee ng Yes. mga wala tayong gina-guarantee kasi kahit naman may survey na ganyan, kung walang bumoto walang mananalo, di ba? So yung mga viewers and listeners natin, they have to go out and vote pa rin. Pero I can count mga 6 names. And hindi ko lang binabase sa survey ng Octa Research. Tinitingnan ko across the other surveys din para sabihin nila, hindi kami naniniwala sa Octa Research. Tinitingnan ko lahat ng surveys as a data scientist. Pati yung mga iba-ibang kumpanya na naglalabas ng surveys. And nakikita ko may 6 names which I think have a high likelihood of being in the top 12. Hindi ko masasabing sigurado, but I'm saying high likelihood. And then may mga yung 7, 8, 9, 10, a fair likelihood of making it into the Magic 12. And then may dalawang pangalan doon, yung number 11, 12, di kita na laban hanggang 20. And kabilang dyan, syempre, dito sa 11 to 20, well, baka mamaya ma-discuss natin. Pero may mga kandidato dyan na may iba sa alyansa, may iba independent, may iba kasama ng mga yung dating Liberal Party ay andyan sa in the midst of the race. And sa nakikita nga po natin, number 1 sa pinakahuling SWS survey, number 1 pa rin po si Erwin Tulfo, Congressman Erwin Tulfo. Ano po ba sa tingin nyo ang hatak niya sa masa? Popularity lang ba ito? O yung performance-based recall talaga? May factor yung popularity. Let's be real about it. Kasi kung hindi ka kilala, kahit magaling ka na performer, ay hindi ka mananalo. But popularity is one part of it. Pero yung performance is another part of it. Kaya nga, marami sa mga nasa Magic 12 ay mga tried and tested na, proven na may nagawa sila sa Senado. May mga incumbents dyan, tulad ng nabanggit natin, Senator Bong Revilla or si Senator Pia Cayetano. Meron dyan mga former senators like si former Senator Tito Sotto and Ping Lacson na may track record na sila. Pero si Secretary Erwin Tulfo, nakita natin yung initiatives nila as nung dati nung nag-serve siya as Secretary ng DSWD and as a congressman. And also yung public service na ginagawa nila. I think these are factors na nakikita ng mga kababayan natin. And aside from the election-related issues, meron din na sa tinanong namin sa survey, ano yung mga issue or yung mga personal preferences nila. And yung mga gusto ng mga kababayan natin are helpful. Matulungin sila. May public service, may track record of public service. And approachable and relatable. So, yan yung isa sa mga factors na tinitingnan nila. And I think si Secretary or Congressman Erwin Tulfo has these factors. Kaya siya isa sa mga nangunguna sa survey. Sir, ganito, with 3 days bago ang halalan, gaano ka-importante ang makinarya? At gaano rin ka-importante yung mga endorsement ng mga religious groups po? Very important ang makinarya, lalo na sa midterm elections. And in this regard, merong advantage ang alyansa kasi mas malakas ang makinarya ng administration kasi sila yung nakaupo eh. So, ito yung isa sa mga factors na nabanggit kanina ni Nina na yun nga, makatulong sa alyansa. In fact, hindi pa yan factored sa survey. So, pwedeng magbago pa yung anyo ng survey dahil sa makinarya, sa ground operations na tinatawag. Yung fill-up rate sa mga surveys na tinanong namin, mga 6 lang, 6 to 8 yung average. Ibig sabihin, hindi nila napupuno yung 12 names sa survey. Kung 6 names lang na lagay nila, kung magdagdag sila ng pangalan, pwedeng magbago yung anyo ng survey. Parang 50% lang yung nakukuha ng survey, parang gano'n, or 60% lang. So, pwedeng magbago, pwede rin naman hindi. Historically naman, yung surveys, they get it right most of the time. Ito lang, dahil dikit-dikit, medyo mahirap predict yung number 11 to 12. Kaya may range kami, and I think any person do sa number 10 to 20 has a realistic chance of getting in. Kasama na dito yung mga iba nating alyansa candidates. At even yung mga, medyo malayo la. Let's say, Gringo Honasan, Senator Tolentino,
Ayan, nandyan na sila sa 13 to 22. Ang laki hunong no? Ang laki ng range. Ang range, yeah. Even yung Philip 13, Salvador. Oo. 13, but 13 lang siya by 0.1%. So, ibig sabihin kung nadagdagan siya ng 0.1%, nasa 12 din siya. So, pag may mga ground operations sila, yung mga machinery nila, yung endorsements, kunyari, madagdagan siya ng 5% dahil dito sa mga endorsements, sa mga last-minute endorsements, sa mga local support, yung 25% ni Senator Tolentino, magiging 30%. Andun na siya sa ka-level na niya si Willie Revilla may kunyari. So, may imagine nyo, ang laki ng pwedeng madagdag doon. Kahit yung, minsan yung mga secular endorsements, 2% madagdag. Yung 25, magiging 27. Parang ganon. Kumbaga, it's anyone's ball game. Oo, talaga kahit sino. May chance talaga. Realistic chance. Realistic chance. But may advantage yung nasa administration, yung alyansa, because they have the machinery. Sila yung pwedeng madagdagan ng mga 5% na yun from the ground. Ito nga, curious lang ako, partner and sir, kung hindi ako nagkamali, si Willie Revilla may dati, ang taas niyan eh. Pero nagkaroon siya ng free fall, no? Parang naging consistent yung pagbaba niya. Tingin mo naka-affect sa kanya, hindi siya masyado sumasagot with regard sa tanong tungkol sa plataforma niya? I think maraming factors. I mean, he's still competitive. Let's be real. I mean, kasunod lang siya ni former Senator Bam Aquino. And slightly above si former Senator Manny Pacquiao and former Senator Amy Marcos and also Secretary Benhur Abalos. Pero yung mga factors na yun, yes, yung how they handle interviews is one thing. Another is yung visibility niya. Hindi kasing taas yung visibility niya. Also, yung mga endorsements niya, I think may mga kasama siyang na-endorse ng secular but hindi siya nasama sa, nakita kong listahan, hindi siya nasama sa endorsement. So I think these are factors kung bakit medyo nag-stabilize. But we don't count him out. I think he has a realistic chance of making it. Pero kung pupusta ako, mahirap ako pumili sa mga pangalan na yan, yung mga nakapakita dito. It could be anyone. Parang I might as well just roll the dice para walaan ko sino yung papasok eh. Very exciting po talaga itong itong magiging eleksyon na to, no? At sabi nga natin na may chance pa ba ang mga nasa labas ng top 12 na makapasok? Meron ho bang survey surprise na pwede tayong asahan? Interestingly, kanina may bago na namang sinabi si Senator Amy Marcos, na narinig niyo po ba yan? Sabi niya na hindi daw Marcos ngayon ang nakaupo, ang namamahala, kundi Romualdez Araneta. Ano po ang masasabi niyo dyan? At medyo ngayon parang bigla siyang lalo siyang naging maboka ngayon. Yes, but I'm not sure how that will be received by the general public. Medyo confusing yung statement na yun. I mean, for some people, it's medyo clear kung ano yung sinasabi niya. But I think for the general public na hindi masyadong sumusubaybay, it may not be so clear kung ano yung messaging din. And kung ano yung intent ng messaging or ano yung magiging effect nito sa voting sa mga alyansa. Because yung mga alyansa naman, most of them have their own reputation, may branding sila, and that's why they figure high dun sa surveys and sa possible election outcome. Pero sa mga outside the Magic 12, tinitingnan natin, of course, yun nga, si former Senator Bam Aquino, he's there right now, he's figuring in the middle of the race. Don't count out former Senator Manny Pacquiao, very popular pa rin naman siya. Senator Amy Marcos, depending sa how the things, yung sa mga ginagawa niya ngayon, ano magiging impact niyan. Si Secretary Benhur Abalos, I wouldn't count him out. He's definitely in the middle of the race. 28%, pag madagdagan niya ng 5%, suddenly he'd be 33, andun na siya, pasok na siya. Si Kiko Pangilinan, former senator, he's also a factor. Yes. In-endorse po siya ng Cebu. Yung Cebu na yun, if that adds 7% sa range ng votes nila, he'll be a contender, pati rin si Senator Francis Tolentino. Okay, naku, maraming salamat. Bitin na bitin yung usapan pagdating tungkol sa ganito. Maraming salamat po dito sa presence niyo po, Dr. Guido David, at sa pagpasyal dito sa Arangkada Balita. Maraming salamat, sir. At sa aming pagbabalik,
Paghahanap ng presinto para mapabilis ang pagboto, pwede na online. Kung gaano kadali, ituturo yan sa atin ni Kim Posible. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Sa Baguio City, umiinit ang labanan sa politika habang papalapit ang halalan sa Mayo 12. Mula sa dating magkaalyado na ngayon magkatunggali hanggang sa mga bagong mukha na susubok sa politika. Tila walang kasiguruhan ang resulta sa City of Pines. Live mula sa Baguio, naroon si Emil Peredo. Emil, kamusta dyan? Jack, habang malamig ang simoy ng hangin dito sa Baguio, mainit ang tensyon sa politika. Sa darating na halalan, 6 ang naglalaban para sa posisyon ng kongresista, kabilang na ang mga kilalang personalidad sa lungsod. Muling tumatakbo sa pagkakongresista ang dating alkalde na si Attorney Mauricio Dumogan, samantala ang kanyang dating kaalyado na si ex-mayor at Congressman Bernie Vergara ay may anak na si Gladys Vergara na ngayon ay isa sa mga kandidato rin sa pagkakongresista. Ayon sa mga ulat, may kasunduan noon na hindi natatakbo si Dumogan, ngunit dahil sa panawagan ng mga taga-suporta, nagbago ang desisyon nito. Sa kabilang banda, si Congressman Mark Go na hindi na muling tumatakbo sa dating posisyon at nagdesisyong tumakbo bilang alkalde, ang kanyang asawa naman na si Soledad Sol Go ay isa rin sa mga kandidato sa pagkakongresista. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang mag-asawa na sabay na tumakbo sa dalawang mataas na posisyon sa lungsod. Sa kabila ng mga tensyon sa politika, nananatiling handa ang Baguio City para sa darating na halalan. Ayon sa Baguio City Police Office at Commission on Elections, nakahanda na ang lahat para sa isang mapayapa at maayos na botohan. May 60 voting centers at 232 clustered precincts na inaasahang dadagsain ng mahigit 166,000 rehistradong botante. Jack, katuwang ang AFP at ilang volunteer organizations sa pag-asikaso sa mga assistance desk at voter guidance. Target ng COMELEC na may proklama ang mga panalo sa city level as early as 9 to 10 p.m. sa mismong araw ng halalan. Okay, maraming salamat FMR News Baguio correspondent Emil Peredo. Mga kaarangkada, halalan na sa Lunes, kaya dapat ready na tayo. Hindi lang sa pila, kundi pati sa pagpili. Samahan nyo kami sa darating na Lunes, araw ng halalan, May 12 to 13. Sabay-sabay nating tutukan ang takbo ng botohan. At ngayon naman ay meron po tayong Kim Posible tips. Ano po? Kung hindi nyo pa alam kung saan kayo presinto sa darating na halalan, aba eto, Kim Churva has got you, no? Kim Churva ng FM Radio Manila. Mga kaarangkada, vote ready ka na ba? Kung di mo pa alam kung saan ka boboto, well, we got you! Narito na ang voter hack para malaman mo kung saan ang presinto mo. All online, all easy, let's go! Puntahan ang COMELEC Precinct Finder website. Online, hanapin ang precinctfinder.comelec.gov.ph. No need to download anything. Legit at madali lang ito, mga kaarangkada. Fill up the form like a pro. I-input ang iyong first name, middle name, at last name. Kung wala kang middle name, i-type ang not applicable. I-type din ang lugar kung saang city o municipality ka nagparehistro. Tandaan, dapat walang maling spelling. This lang. Kung hindi mo mahanap ang info mo, baka typo lang yan. Double check mo muna bago ka magpanik. Click search, tapos wait for the magic. After ilang seconds, lalabas ng info mo. Gaya ng iyong precinct number, voting location, status. For future reference, i-screenshot mo na or save sa Notes app para on election day, iwas ligaw ka. Oh, ayan na mga kaarangkada ha. Wala nang dahilan para mawala ka sa voting journey mo. I-check ang presinto, i-save ang info at higit sa lahat, bumoto ka! Huwag lang maging marites sa social media. Exercise your right dahil ikaw mismo ang magdadala ng pagbabago. Muli, ako si DJ Kim Churva, umaarangkada sa pagbabalita.
At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.